Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay may magaganap na malaking pagpupulong upang lagdaan ang magaganap na non-aggression treaty sa pagitan ng Great Ming Empire at ng mga malalaking organisasyon sa Jiangho. Sabi naman ng ilan sa mga Merm Alliance na ang mga paparating ay mukhang mga malalakas, kaya naman ay tinawag ng kanilang Merm Alliance head si Elder Pong, at sinabi na silang lahat sa kanilang alliance na nandito, ay kailangan na makipaglaban sa mga ito kahit na buhay pa ang nakataya. Sabi pa nito na ang tatlo sa matataas sa mga ito ay nasa Mystic Realm na, dagdag pa nito na ang bawat isa sa mga ito ay labis na malalakas upang maging kanyang katapatan. Sa narinig na ito ng Elder Pong ay bigla naman itong nagulat, sa isip nito na hindi niya magawang matukoy ang martial realm ng mga ito, kaya naman ay nakakasigurado siya na ang mga ito ay mas malakas pa kumpara sa kanya. Ngunit ang labis niyang ikinagulat ay ang lahat ng mga ito ay nasa Mystic Realm na. Sa isip naman ng kanilang Merm Alliance leader na ang isa sa kanila, ang lalaking may pirang sa kanyang mga mata, ay sigurado siya na nagawa na din na makatungtong sa rurok ng Mystic Realm kagaya niya, at masyado siyang malakas upang maikonsidere bilang isa sa 5 great martial artists ng Jiangho. Sa isip naman ng isang master na hindi ito makapaniwala na ang grupo ng mga ito ay labis na malalakas, at ang 12 sa likudan ng tatlong malalakas ay nasa evolutionary realm na ang lahat, at ang 100 pa nitong mga kasama ay nasa supreme peak na din at mas mataas pa ang iilan. Nais nito sanang unahin na asikasuhin ang pinuno ng demonic cult ngunit ngayon ay hindi na nito magagawa pa, at mukhang mas maganda na paglabanan na lang niya ang mga ito. At sigurado din siya na matatalo sila kung hindi nila lalabanan ito ng kanilang buong lakas. Nagsalita naman ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, high-ranking sect, na si Berserk Blade Sect Leader, na si Jawun Kang, natignan ng mga ito kung gaano sila kagulat nang makita silang dumating, sabi naman ng kanyang kasama na si Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, high-ranking sect, Flame Blade Sect Leader, na si Nudokyung, na hindi na nila dapat pang pansinin ang kanilang mga sasabihin dahil sa mamamatay din naman na ang mga ito dito. Pang-asar naman dito ng Berserk Blade na hindi ito marunong sumakay sa kanyang mga biro, at sa tingin niya na hindi talaga dahil sa masyado na itong matanda. Sa isip naman ng Flame Blade ay naiinis ito dahil sa pagiging aruganti ng pakitungo nito sa kanya. Nang bigla naman na nagsalita ang isa nilang kasama sa may likudan na ang lahat ay naiayos na nila sa underground, at kapag nagpadala sila ng signal ay wala ni isa sa lugar na ito ang makakaligtas ng buhay. Sinabihan naman siya ng Fireblade Master na kung wala ba itong tiwala sa 7-star Ultimate Blade Array, at ang kailangan nilang gawin ay ang mapatamba ang pinuno ng demonic cult, dagdag pa nito sa Chi Blade Master na sa tingin niya ay hindi na nila pakakailanganin na gumamit ng Rage Strike Thunderclap. Ang Rage Strike Thunderclap ay isang bomba na 5 beses na mas malakas kumpara sa normal strike thunderclap na ginawa ng kilalang espesyalista sa pagpapasabog na si No Kyuja na ginawa noong 100 taon na ang nakakalipas. Ngunit sabi naman dito ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sects, high-ranking sect, Chi Blade Sect Leader, na si Liwok, na mas mabuti pa din na paghandaan nila ang hindi magandang mangyayari, dahil sa isang hakbang na lang sila para sa kanilang final great plan kapag nagawa na nilang mailigpit ang mga ito dito ngayon. Sinang-ayunan naman ito ng Flame Blade Master, at sa isip niya ay ito ay dahil sa kanyang galit dahil sa pagkawala ng kanyang kapatid, at masyado itong naging tahimik magmula nang naganap iyon. Dagdag pa nito na tinutulungan niya lamang ito dahil sa iyon ang inutos sa kanila, ngunit kahit hindi niya ito tulungan, ay kahit sino na nais niyang paslangin ay hindi magkakaroon ng pag-asa pa na mabuhay. Nang bigla naman na ipinatunog ang tambol, matapos ay inanunsyo ng isang embroidered uniform guard, na ang grupo ng Heavenly Demonic Cult ay dumating na. Sa nangyari ay bigla naman na natigilan ang tatlong malalakas na martial artist, ang Chi Blade Master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sects, ang Merm Alliance Leader, at ang 18 Waterways Yellow River Supreme Leader, na si Galmojem ng Unorthodox Sect, at lahat sila ay napapasabi na dumating na ang kanilang hinihintay.
Dahil dito ay nagpadala naman ng sound telepathy ang Chi-Blade Master sa isa nitong kasama at nagbigay ito ng utos na ang kanilang plano ay mag-uumpisa kapag ang pinuno ng Heavenly Demonic Cult ay matagumpay ng matunggo ang gitna, na agad naman nitong sinang-ayunan. Sa isip niya na ang treaty ritual na ito ay magiging impyerno, dahil sa buburahin niya ang lahat ng mga tao dito, at dahil din sa ang pinaka-importanteng mga martial artist ng Three Big Forces ay nandito din, at hindi sila magtitira kahit pa ang mga buto pa ng mga ito. Sa pagpasok naman nila Wang Hul kasama ng mga ilang martial artist ng demonic cult, ay napapatanong naman dito si Gal Mojem na kung ano naman kaya ang kanilang mga dala-dala, at mukhang ang mga ito ay mga kabaong, ngunit isa din sa kanyang ipinagtataka ay ang pisikal na anyo ni Wang Hul dahil sa labis na napakalaki nito. Nang matapos na nilipag ng mga kasamahan ni Wang Hul ang kanilang mga dala-dala, ay napangiti naman ito, at direktang lumingon sa kinaroroonan ng grupo ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sects, na agad naman na napansin ng Berserk Blade Master at napapatanong na kung ano naman ang tinitignan nito sa kanila. Matapos ay agad naman na sinipan ni Wang Hul ang isa sa kanilang mga dala-dala, at mula dito ay mabilis naman na natapon ang laman nito sa loob. Sa nangyari ay bigla naman na natigilan ang grupo ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect sa pagkakakitang ito, maging ang ibang mga master ng Murem Alliance ay nagtataka sa bagay na kanilang nakikita dahil sa mukhang mga bola na gawa sa bakal ang mga ito. Sa nangyari ay napasabi naman dito ang Flame Blade Master na hindi siya makapaniwala sa nakikita niyang ito. Napapatanong naman ang Berserk Blade Master na kung sa paanong paraan nila nagawa na makuha ang lahat ng iyon. Matapos na maitapon ang laman ng kanilang dala, ay mabilis naman na lumuhad dito si Wang Hul at agad na humingi ng paumanhin dahil sa nahuli na sila ng dating, dahil sa napakadaming mga bomba ang kanilang mga kinuha. Sa nangyari naman ay bigla naman na nagulat ang mga tao sa likod ni Qian Yuan dahil sa pagkakasabi ni Wang Hul patungkol dito. Dahil sa tinawag ni Wang Hul ang matandang lalaki sa kanyang harapan bilang ang pinuno ng Heavenly Demonic Cult, ay bigla naman na natigilan dito ang Chi-Blade Master. At sa gulat naman ni Gal Mojem ay bigla itong napasigaw at napatanong kung totoo ba ang sinabi nito, maging ang Murem Alliance head na si Li Mok ay hindi din makapaniwala, at sa isip nito na ang ordinaryong lalaki sa kanilang harapan ay ang pinuno ng demonic cult, at mukhang niloloko sila ng mga ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa lugar naman ng ating bida na si Qian Yuan, ay tinanong nito ang Western Depot Emissary sa kanyang likudan na kung totoo ba ang sinabing ito ni Wang Hul, na sinang-ayunan naman ito at sinabi na ang lahat ng mga bomba na kanilang mga nakuha ay nakalagay sa ilalim ng kanilang kinaroroonan. Nagalit naman dito ang Northern Garrison Commander na si Yongjo, na ang mga ito ay mas malaki kumpara sa Strike Thunderclap na mayroon sila, at napapatanong siya na kung bakit ang mga ganitong klaseng pampasabog ay nasa lugar na ito. Sa nangyari ay bigla naman na nagkaroon ng usap-usapan sa buong paligid at napapatanong na kung tunay kayang ang lahat ng mga ito ay mga bomba, at kung ang laman ba ng iba pang mga kahon na dala-dala ng mga miyembro ng demonic cult ay ganun din ang nasa loob. Sa isip ng Northern Garrison Guard na ang akala niya ay tanging ang gobyerno lamang ang nagtataglay ng mga pampasabog, kaya naman ay napatanong siya na kung saan naman nila nakuha ang mga ito, dahil dito ay sinabi niya kay Qian Yuan na kailangan nilang masabihan ang Emperor patungkol sa bagay na ito. Matapos ay agad naman na ikinumpas ng ating bida ang kanyang kamay, at gamit ang kanyang true energy, ay kinuha nito ang dalawang bomba na nasa sahig sa lugar ni Wang Hul. Sa nakitang ito naman ng Chi-Blade Master ay sa isip nito na ang ginawa ng isang iyon ay ang Void Capture. At ngayon ay sigurado siya na ito talaga ang tunay na pinuno ng Heavenly Demonic Cult. At mukhang mayroon itong nakakamanghang bilang ng Chi, ngunit sabi nito na may kakaibang nangyayari, dahil sa halos tanghali na ngunit hindi pa din nila nakikita ang prinsipe, at mukhang wala talagang balak na pirmahan ng mga ito ang kasunduan na sana ay magaganap sa lugar na ito, kaya naman ay dahil dito ay bigla naman siyang nakaramdam ng galit dahil sa mukhang ang lahat ng ito ay plano ng pinuno ng Heavenly Demonic Cult na si Qian Yuan. Sa isip naman ng isang master ng Murem Alliance,
ay napapatanong ito na kung siya ba talaga ang tunay na pinuno ng demonic cult, dahil sa wala itong maramdaman na kahit ano sa kanya. Matapos na makuha ni Xian Yuwon ang 2 bomba na kinuha nito gamit ang Void Capture, ay sinabi nito sa Northern Garrison Guard na si Yongjo na sigurado siya na alam naman ng mga ito kung sino ang may kagagawa ng mga bagay na nagaganap ngayon, kaya naman ay sinabi niya sa mga ito na agad nilang ipaalam sa Emperor ang patungkol dito. Agad naman na sinang-ayunan ito ng 2, dagdag pa ng Northern Garrison Guard na ang lahat ng ito ay hindi mangyayari kung hindi dahil sa kanya, kaya naman ay sinisigurado niya na ang balitang ito ay makakarating sa kanilang Emperor. Matapos ay mabilis na umalis na ang mga ito, at sinabi niya kay Xian Yuwon na iiwan na nito ang mga bagay sa lugar na ito sa kanya. Naiinis naman dito ang Berserk Blade Master na ang kanilang plano ay nasira na umpisa pa lang. Nagawa na nitong mapaikot ang kanyang chi sa paligid ngunit mukhang hindi ito naging matagumpay, dahil dito ay tinawag naman siya ng Chi Blade Master na agad na habulin ang mga papaalis, na agad naman niyang sinang-ayunan at sinunod. Matapos ay nagutos naman ito sa iba pa na isara ang lahat ng mga tarangkahan sa lugar na ito. Kaya naman ay agad naman hinay pa ng isa nitong kasama ang hawak niyang instrumento para bigyan ng signal ang iba pa nilang kasama na nakapalibot sa paligid. Matapos na maibigay ang senyales ay agad naman na inalarma ng lahat ng mga bantay na mayroong pag-ataking nangyayari sa mga pader kaya naman ay inutos ng mga pinuno ng mga ito na depensahan nila ang kanilang mga sarili, kaya naman ay nagkaroon ng malawakang paglalaban sa itaas ng pader. Ngunit nang makakuha ng pagkakataon ng isang miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sects ay agad nitong sinira ang pagkontrol sa tarangkahan, kaya naman ay agad na nagsara ito. Sa nangyayari naman ay napapatanong ang pinuno ng Murem Alliance na kung ano ang nangyayari ngayon. Sinagot naman siya ni Galmojem na sinasakop na ng mga ito ang pagkontrol sa mga tarangkahan. Sa ibang dako naman ay agad na ipinagbigay alam ng isang eunuko sa Northern Garrison Guard na sila ay hinahabol ng kung sino, dahil dito ay sinabihan niya ito na huwag ng Lil Ingan papabalik at mabilis na magtungo sa hilagang parte ng tarangkahan. Sa itaas naman ay nakikita nila Moonju at Baekgi ang nagaganap na paghabol sa 2, kaya naman ay napasabi dito si Moonju na sa ganitong sitwasyon ay posible na mahuli sila nito. Habang hinahabol naman ng Berserk Blade Master ang 2, ay sinasabi nito na walang saysay ang ginagawa ng mga ito na pagtakas, at agad itong naghanda ng isang malakas na atake para mapahinto ang mga ito. Sa nakitang ito naman ng Northern Garrison Guard ay sa isip niya ay hindi siya makapaniwala na madali lamang silang naabutan nito. Habang papaatake ang Berserk Blade Master ay sinasabi niya sa mga ito na ang kanilang katapusan, na matagumpay naman na tumama, ngunit bigla naman siyang natigilan, dahil sa ang kanyang malakas na atake ay madali lamang na nasalag ng kung sino, at ito ay ang Grand Guardian ng Heavenly Demonic Cult, na si Marakyam. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.